Good day po. Ang yabang nga nagmamic ulit ah. Pag malayo po kasi napansin ko. Pag malayo yung yung cellphone. Ang para nagdodoble yung tunog, yung pagka-record, yung tunog niya. So, kailangan ko kasi ilayo. Pag mayabang ko tong mouse ko, ito nasanay na talaga ako. May 1 year na siguro o halos. O may git pa sa hindi ko makita. Matagal-tagal na po ito. Ito yung ginagamit kong mouse. Nakasanayan ko na. Tapos hindi ganun kasakit. Tapos yung isang pangarap kong dati kasi ito gamit. Kita ito. Yan dito. Kasi dito masikip yung ko. So hindi ko dapat walang yung upuan ko. Yung sandalan ng anong tawag dito? Sandalan ng kamay. So ito yung ko, yung mura muna nun. Tapos ito yung matagal ko nang gusto. Ito ganda. Tapos pwede mong adjust. Oh. Pwede na tataas. Medyo mahal nga lang pero sulit na sulit. Malaya mong nagaganyan. Kung mouse yung gamit nyo, mas okay din ito. Okay na. Tapos pwede mo mataas, pwede mo mababa. Ito nakasupport yung pinaka-mouse ko kasi itong pen eh. So mababawasan lalo yung stress. Pag gumamit ulit ako ng mouse, napansin ko, ilang segundo lang, napansin ko na yung may paghihirap pala, no? Yung sa mouse. Kayong mga nagma-mouse, nakasanayan nyo na, hindi nyo masyadong mapansin. Pero kung try nyo gumamit ganito, pero marami pa kasi settings gagawin eh, bago mas magawa mo ito na mas maganda kaysa sa mouse, kaysa sa normal mouse. Mas magandang gamitin. Marami pa settings kasi yung gagawin. Pinakialaman ko kasi nung nabili, habang tumatagal, ang dami palang pwedeng gawin dito na settings niya. Kasi hindi mo na kailangan mag-charge kung wireless siya di ba? Pen siya Mas okay siya. Yung normal na mouse, may problema palang dulot sa ugat. Napansin ko lang po. Ito kasi talagang tapos hindi pa mabigat. Ganyan lang siya. Para ka na sumusulat na Ang topic po is ipagpapatuloy po yung pagdating sa usaping word na Diyos. No? Patapad po kung nabigkas ko po na word na Diyos. No? Kasi po, karamihan, ang napansin ko po, pag pinag-uusapan nyo ang Diyos, parang iba-iba ang Diyos ninyo. Napansin ko lang po, no? And then, ikaw na individual na relihiyon, lagi mong sinasabi, bulaan yung ibang relihiyon. Mali yung kanilang paniniwala, kamo. Ang sa amin ng totoo, kamo. So, kung kukumputin po natin, iba ang Diyos mo, iba ang Diyos niya, iba ang Diyos niya, iba ang Diyos niya. Pagkus, ang tinutukoy nyo, ginagamit yung pangalan ay ang Diyos. Pero kung titignan maigi, parang iba-iba ang Diyos nyo. Kasi sabi mo, ang paniniwala mo lang ang tama. Yung ibang paniniwala, bulaan ka mo. Tama po ba naintindihan ko? Ang tamang Diyos is yung sinasamba mo. At ang sa kanila, hindi. So, kung kukomputin po natin, ilalagay natin sa isang sentence, iba-iba po ang Diyos ninyo. Bawat relihiyon, iba-ibang Diyos.
Ngayon, kung sasabihin mo po, mali yung nakita ko, naintindihan ko, bakit po kayo, kung parehas kayo Diyos, bakit kayo nag-away-away? Gamit ang pangalan ng Diyos nyo. Gamit ang pangalan ng Diyos. Bakit po? So, iisa lang po ba ang Diyos nyo? O ang Diyos mo lang ang tama at ang Diyos ng ibang paniniwala ay mali? Nagtatanong lang po ako. Ako kasi para niyo akong referee kung totoosin. Kasi wala akong relihiyon. Ang sa akin ay relasyon sa inyo. Yun yung relasyon ko sa Diyos ko. Kaya ang pagmamahal ko sa Diyos ay ang pagmamahal ko sa mga kapwa. Hindi siya kabilang dun sa number. Iuna ang Diyos, number 1 ang Diyos, number 2, pamilya, and so on. Inuulit ko po, hindi siya kasama dun sa number. Pero lagi siyang kasama. Number 1, pamilya, then, and so on and so forth. Bawat isa sa kanila, kasama ang Diyos. Ang ibig ko sabihin, may pagmamahal palagi. Dahil ang Diyos ay ang pag-ibig. Hindi po sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Inuulit ko po, ang Diyos ay ang pag-ibig. God is love. Hindi po nilalang ang Diyos. Ang mga paniniwala po, gamit ang karunungan, ang naglalang sa kanilang Diyos. Opo, maging paniniwala mo, isa rin yan sa naglalang sa Diyos. Bakit nyo nilalang ang Diyos? Oo, hindi ikaw. Ang bumuo ng grupo nyo, ang nag-create ng pagkaintindi kung paano ang kanyang Diyos. Ang Diyos ko kasi ay ang pagmamahal. So, paano mo ilalabas? Kasi meron tayo, bawat individual sa atin, meron tayong pagmamahal. So, paano mo ilalabas yan? At nasa ganun, mapatunayan mong makapangyarihan ng Diyos mo. Yan ay pagmamahal sa mga kapwa. Kahinaan ni multiplication ay si 1 kay addition. Akala ng karamihan mas magaling si multiplication kay addition, no? Pero kahinaan ni multiplication si 1. Bawat individual sa atin bugtong na anak ng Diyos. Kahit sa isang ganyang anak ng Diyos, unique. Wala tayo sa iisang katawan lang. May kanya-kanyang dinesisyon. So please, huwag mong gawing puppet ang kapwa mo. Kung ano ang kanyang paniniwala, kung hindi naman nakakasakit ang kanyang paniniwala at ang kanyang mga kinikilos base sa kanyang paniniwala, please, huwag kang masaktan. Igalang na lang. May kanya-kanyang desisyon. Huwag mong gawing puppet ang kapwa mo. Huwag mo sanang gustuhin dahil imposible ang kagustuhan mong yan na dapat ang lahat ng tao kamo parehas ng paniniwala ko kamo. Imposible. Hindi mo kayang matupad. Isa lang yan sa buong mundo. Isang relihiyon mo sa buong mundo. Ilang libo ang relihiyon sa buong mundo. Isa lang yan sa libo-libong relihiyon. Tapos gusto mo, puppet mo sila. Kapag tumaliwas sa paniniwala mo, galit na galit ka. Dapat puppet ko sila kamo.
Dapat kung ano pagkaintindi ko, ganun din ang lahat kamo. Hindi po ba? So, ba't ka nagagalit ngayon sa pagpapaliwanag ko na ang Diyos ay hindi nilalang? Ang naglalang ay ang mga tao gamit ang karunungan. Pinagtatanggol ko po kayo sa karunungan ninyo. Kayo na nagpauto sa karunungan. Sabi ng karunungan, magmataas ka sa mga kapwa. Sabi ng karunungan, wala kang pagkakamali, tama lahat si ikaw. Ang kumontra sa'yo, sila ang mali. Kanang karunungan sa'yo. Ako, na-referee, ang nakita ko mali, si karunungan. Hindi ikaw na biktima lang ng karunungan. Kapag kinamuhian mo ang kapwa mo, hindi mo tanggap ang kapwa mo, na tao rin na may pagkakamali din. Ang mahirap dyan, baka ikaw ang may mali pagdating sa usaping sinasabi mong siya ang mali. Kapag kinamuhian mo ang kapwa mo, sa kanyang pagkakamali, nalamon ka ng karunungan. Pero kapag mahal mo pa rin ang kapwa mo, sa kabila ng kanyang pagkakamali, mahal mo nga kapwa mo. Hindi ka nga nagpalamon sa karunungan. Yung iba, inuulit-ulit. Laging pinapaalala sa inyo. Yung iba sinasabi ng bibig ko. Papunta naman sa pagmamahal sa lahat, sa maraming kapwa. Hindi sa isang grupo lang. Na parang bata, kadaming kakampi. Nagpapalamon sa karunungan. Namumuhi sa kapwa ng dahil sa tarantadong karunungan. Please, mag-aral po ng mabuti. Lagi nating naririnig sa mga matatanda. Mag-aral ng mabuti. Seryosohin mo, please. Mabuti bang maituturing ang pagmamataas sa kapwa? Ikano, sinabi mo. Sinasabi mo. Madami kang alam, madami kang naiintindihan. Lalo na kung mataas ang pinag-aralan mo. Ako pa rin, nag-aaral akong computer technician, computer programming, tourism promotion services. Sino natapos ng IT dyan? Nagkaroon po ba kayo ng computer technician license? Yung iba, hindi man, no? Yun natapos, ibig ko sabihin, sa college, no? Kolehiyo. Ako kasi vocational lang natapos ko. Kaya sa pricing ko nun, wag magtaka kung bakit nagkaroon akong karapatan na wag sobrang itaas ang price ko. Hello. Wala na kasi. Putak ka pa, pre. Lojo. Nasaan na si Ako? Usaping Diyos, no? Base sa nasaksiyan po natin, ang Diyos ninyo ay ang paniniwala nyo. Bakit? Kasi sabi mo, ang Diyos nila, bulaan sila, kamo. So, kung titignan natin maigi, mali ang Diyos nila. Ang Diyos namin ang tama, kamo. So, it means,
Ang Diyos mo ay ang paniniwala mo. Pinagtatanggol mo nga ang Diyos mo eh. Ikaw na may flesh at espiritu. Kung sa pagkaintindi mo po, mali po yung sinabi ko, okay po. Hindi po natin kailangan mag-away, lalo na pinag-uusapan ang pangalan ng Diyos. Hindi ko, noon pa, hindi ko kayang paglingkuran ang sinamba kong Diyos kung hindi sa inyong mga kapwa ko. Hindi ko kayang paglingkuran ng Diyos kung hindi sa inyo. Hindi ko nalaman ang mga nalaman ko kung hindi sa inyo. Hindi ko naintindihan lahat na naintindihan ko kung hindi sa inyo. Hindi ko kayang sumarap pakiramdam kung hindi sa inyo. Kaya ang pagmamahal ko sa Diyos ay ang pagmamahal ko sa mga kapwa ko. Para clear po, ang pagmamahal ko sa sinamba kong Diyos is equal to pagmamahal ko sa mga kapwa ko. Ang paglilingkod ko sa Diyos is equal to paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Hindi po nilalang ang Diyos. Karamihan, napansin ko, hindi nyo kayang dalhin ang pangalan ng Diyos dahil ginawa nyong nilalang ang Diyos. Una sa lahat, ang lahat na nag-create ng kanilang relihiyon. Kapag nag-create ka ng relihiyon, ang ibig sabihin, nag-create ka ng kaaway mo. Inaaway mo ibang paniniwala. Ganun ba ang pagkakakilala mo sa Diyos mo? Kailangan mag-create ka ng ibang pagkaintindi sa binabasa mo? Yan tataliwa sa ibang paniniwala para makakreate ka ng relihiyon. At ikaw na nag-create ng relihiyon, ikaw magde-decide kung anong pangalan ng relihiyon mo. Parang politika yan. Kapag sumali ka sa politika, humabol ka dyan. Bakit humabol tao? Nag-create ka ng kaaway mo. Sinasabi ng karamihan, kapag daw ano ka ng Diyos, no? Halimbawa, pastor ka, ministro ka, pare ka, sabi ng karamihan, huwag ka daw hahabol sa politika kasi daw madumi ang politika. Hindi nyo po ba alam? Doon pa lang sa alam, baka hindi. Na parang politika, ang relihiyon, di po ba sikarami kayong kakampi? Di po ba sinisiraan ang ibang relihiyon para kayo manalo? Para kayo dumami? Sinisiraan ibang relihiyon? Di po ba? Huwag po sana magbulag-bulagan. Malinaw na mata ko. Ibig sabihin, kahit papaano, marami na akong naintindihan bilang pagkaintindi ninyo. Oo, naintindihan ko na ang gatas damulag. Galing pala sa damulag ng busit na gatas na yon. Nasuya ako nung nalaman, naintindihan ko. Matagal ko na alam eh. Please, piliin po natin magmahalan tayo. Inuulit ko,
Kapag kinamuhian mo ang kapwa mo sa kanyang pagkakamali, nalamon ka ng karunungan. Pero, kung mahal mo pa rin ng kapwa mo sa kabila ng kanyang pagkakamali, ikaw ang kumontrol sa karunungan. Kasi ibig sabihin nun, tanggap mo ang kapwa mo, hindi ka nagbubulag-bulagan. Tanggap mo ang kapwa mo. Kapwa mo. Tao na may pagkakamali. Tulad mo. Napaminsan-minsan o kadalasan, ang judge ko, sa inyo nag-aaway, ikaw pala ang pinakamaraming mali. Ginagamit mo ang kanyang pagkakamali at nasa ganon, masabing tama yung pagkakamali mo. Di po ba? Kung ikaw, bida, tapos kontrabida ang kalaban mo, ganon din lang sasabihin niya sa akin. Tanong ko sa inyong dalawa, pagkumpugin ko ang pagkaintindi nyo, sino ang tunay na kalaban at kontrabida sa inyo? Baliktad data, no? Sino ang tunay na bida at kontrabida sa inyo? Ako, referee. Raymond Esguerra Flores. Kasi pre, meron ng san. Oh, meron pamon. So, para paggabi nakikita mo pre. Sige pa, 9:40 na, magluto pa ako. Tilapia daw ulam ngayon. Magluto pa ako. Nakapagluto na akong kanin before 9 eh. Sinubukan ko lang po ulit itong mic. Sa mga taliwas man po na pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po, no? Ang kalaban po natin ng karunungan, hindi po mga kapwa natin tao. Please, piliin natin magmahalan. Huwag natin itaas ang karunungan, bagkus gamitin natin para sa papunta sa pagmamahal sa kapwa at hindi pagkamuhi sa kapwa. Inuulit ko, literally, God is love. Ang Diyos, sino? Sino ang Diyos? Ang pag-ibig. Ang pagmamahal. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.